Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong I think privilege speech, bago lang ito, ni Congressman Tinio. Dinedetalye niya yung di umano pagkasangkot, direct na pagkasangkot ng Pangulong Marcos Jr. sa pagtanggap ng kickbacks galing sa flood control scam na bago siya nagsalita sa SONA July 28 last year, yung mahiya naman kayo! July 10, nakakatanggap di umano ng Pangulo ng pera galing sa flood control scam. So ano na? Senator Ping Lacson, Senator Soto, Ombudsman Boyeng Rimulya, sana aksyonan nyo ito kung pwede. Kung ayaw ninyo, wala kaming magawa. Ito. Ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at si Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TDR para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perud na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa 4 Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Barry. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito si Congressman Leandro Libiste at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Merong record ng komunikasyon. Yan. Bago lang ito mga kaibigan. Ngayong araw lang lumabas ito. Sayang. Yung impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Basura na. Patay na. So next year na naman ang pwede siyang masampa ng impeachment. So ano na lang ngayon ang asahan ng taong bayan para maimbestigan ito. Anyway, aligasyon lang ito, kailang very serious allegation na dapat sana maimbestigahan. So, sino ang aasahan nating mag-imbestiga? Sana lang. Edi Ombudsman, edi Senate Blue Ribbon Committee. Kasi trabaho nila yan eh. Kaya lang ano sa tingin nyo mga kaibigan? Magkaka-interest kaya ang ombudsman na imbestigahan itong mga bagong aligasyon na ito? Galing, di umano ito, kay dating Yusek Adrian Bersamin, yung tinaguriang bagman ng Pangulo, taga-produce ng pera, ginastos nung nakarang eleksyon. Na nung nabuking na, bigla na lang nag-resign. After that, wala na. Hindi naman lang tinatawag. At ito, Adrian Bersamin na ito, natatakot na baka gawin siyang fall guy. Siya ang iipitin. Kaya, yung mga nalalaman niya, sinumbong niya, turnover niya kay Congressman Libiste. At itong si Libeste naman, yan na ang nagsiwalat, yan ang pinakita niya kina Congressman Tinio, Congressman Erice at may 3 pang kongresista.
Kaya ito lumalabas ngayon. Mhm. So, again, these are serious allegations na sana maimbestigahan, sana man lang, kailang, I don't know sa inyo, kung aaksyonan ba ito ng Ombudsman at ang Senate Blue Ribbon Committee. Kung ako inyong tatanungin, parang wala na akong pag-asa. Mukha na lang ng Ombudsman. Malacanang, nagsalita na eh. Sabi, ay, mga kasinungalingan yan, mga fake news yan. So, para hindi tayo madismaya, ako, mabuti sana kung aksyonan ng Ombudsman at ang Senate Blue Ribbon, kailang hindi na ako maasa. Si Congressman Eresi mismo ang nagsasabi na parang bitin itong ginagawang investigasyon ng administrasyon ngayon patungkol sa flood control, bitin na bitin. Pag ang ebidensya papunta na sa Malacanang, tigil. Senator Lacson, pigil na pigil. Ito, bago lang nagsalita si Congressman Eresi kanina lang, in-interview siya ng News 5, binanggit niya yan. Pigil na pigil, bitin na bitin ang ginagawa ni Senator Lacson. Na to me, yun din, obserbasyon ko lang. Okay naman yung nirekomenda nilang kasuhan, yung mga senador. No problem with that. Kaya lang, ito klaro, Bersamin. May affidavit daw si Bersamin tungkol dito. O yun, kung affidavit, pwedeng gamitin. It has probative value. Kaya lang, sasabihin ng Blue Ribbon, wala na, patapos na kami. Wala na yan. Hindi na yan kailangan. Goodbye, my teacher. Goodbye. Wala na. Anong asahan natin? Wala. God save the Philippines talaga. Sabi ni Congressman Erese, dahil sa mga ganito, bumabagsak na ang ekonomiya natin. And I agree. Wala nang mga foreign investors. Marami nang nawawalan ng trabaho. Kung 3% ang economic growth natin noong December last year, baka ngayon mas mababa pa daw itong first quarter this year. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila na mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Salamat Letan, yan ay nabang sa gobyerno. Takura kay Oh, nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. So kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud oh. tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sa panganag kay ga malbot So si nanay mo na siya ang yung balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? dako among pagpasalamat kay naapil mi aning hinabang nga sin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. Oh, so tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. na anak. So na-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay eskwela pa daw ang anak. So Na ako'y high school. so naa siya high school. So asa imong bana nay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan pud sin na ilisdang gud ang among atop dili nang tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan mi og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud mi. Busa ang among atop kun wala mi natagag ginabang
di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. Permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.